Nelson, alam mo bang ito naman ang sa kabilang banda, merong gusto magtrabaho pero pinigil na sa kanyang pagtatrabaho. Ha? Oh. Huwag na magtrabaho, sabi? Wag, sabi. Tama na, tigilan mo na yung trabaho mong yan. Ba? Sabi, gusto ko pa magtrabaho, hindi ako alis dito. Baka naman may edad na, pinagre-retire na. Hindi. Bata pa? Gusto pa nga niyang ituloy-tuloy pa yung kanyang pagtatrabaho eh. Pero sabi sa kanya, hindi, kailangan itigil mo muna yung trabaho mong yan. Sino ba yan? Sabi niya, hindi ako alis dito kung gagawin ninyo. Ba? Matigas ah. Oo. Ang may sabi niya, Nelson, Oo. ito pong si Governor Gwen Garcia ng Ay, sinuspinde. Cebu. Cebu Provincial Government. Oo. Well, tumugon naman ang sabi ni Governor Gwen, hindi, kung magtatrabaho ako, hindi ako alis dito sa Kapitolyo. Ba't niyo ako sususpindihin? Sumagot naman ng Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya, mukhang kinakailangan ni Governor Gwen ng due process. Tignan niya ang nangyari sa kanya. At alam mo ba, Nelson, nabuhayan si Governor Gwen sapagkat naniniwala daw po ang Pangulong Bongbong Marcos na dapat bigyan ng due process matapos na po itong suspindihin ng Office of the Ombudsman. Yan. Binigyang diin po mismo ng Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan na itaguyod ang alituntunin ng batas at ang due process ng bansa, lalo't ang suspensyon ay ginawa ilang linggo bago ang May 2025 elections. Oo nga. Di ba? Napakalapit na eh. May mantakin mo nga isinilbi ngayon linggo lang ata di ba? Yung inilabas na suspension order ng ombudsman. At iginigiit pa po ng Pangulong Bongbong, mantakin mo Nelson ang pangunahing tagapagtanggol ni Governor Gwen Garcia ngayon, ang mismong ang Pangulo. Iginiit po ng Pangulong Bongbong na si Governor Garcia ay nagsilbi sa Cebu Province na may strength and consistency. Nakita mo, para mamutawi yan sa bibig ng Pangulo. Strength and consistency. Kaya, iginigiit pa po niya, sabi niya sa statement ng Pangulo, until all legal questions surrounding this suspension are resolved, she deserves to be treated fairly and with the respect owed to her office. Nelson? Okay. Anong sabi ng ombudsman? Pwede ba yan? Yun na nga. Iurong na ombudsman yung suspension? Sapagkat ang pangunahing tagapagtanggol ni Governor Gwen ay ang Pangulo. Oo. Aywan ko lang kung sinabi ni Governor Martires na, ni Ombudsman Martires, nako, ang abogado para ng Governor Gwen ay ang Pangulo. Sige, tanggalin yung suspension order. Akala ko, sige, tanggalin siya pwesto. Mukhang wala namang gayon sapagkat ayon po sa Ombudsman, isinilbi kay Governor Garcia ang suspension order nito lamang pong Lunes April 28 o 14 na araw bago ang May 12 midterm elections. Si Garcia pala ngayon, Nelson, ay tumatakbo sa kanyang ikatlong termino bilang gobernador po ng Cebu. Last termer dapat. Yes, naku po. At batay po, isa pala nagngangalang Moses del Parine. Binigyan umano ni Garcia ng special permit ang Shalom Construction Incorporated noon pong May 14, 2024 kahit wala daw po itong Environmental Compliance Certificate o yun pong Certificate of Non-Coverage CNC mula po sa DNR o walang study consultation sa ibang ahensya ng gobyerno. Isa daw po ang Cebu, Nelson Huwag niyong kalilimutan. Bakit mo nga naman, hindi mo nga naman masisisi ang Pangulo? Alam mo ba kung bakit? Bakit naman? Sapagkat ang Cebu Province ay meron pong bilang ng mga rehistradong botante ng 3.4 million. Ang laki naman pala. Kaya pala dyan ibebenta yung bigas na 20 pesos. Nga pala, no? Dyan ang roll out dapat Tapos sususpindihin nyo yung gobernador. Diba? At naalaala mo ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ng Luzon, sa pagtanaw niya ng malaking utang na loob sa Cebu. Dyan pa siya nanumpa. Ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kasi para sa kanyang pagtaya, yun ang nagpanalo sa kanya noon. Yung boto ng Cebu. Hindi lang Cebu City, kundi buong probinsya ng Cebu. Akala ko si Garciliano. Iba naman yun. Iba naman sa kanya. So yun po, ang binabanggit natin ngayon, Nelson. So ngayon, ang tanong dito, paano ngayon ito titimbangin? Diba? Ng ombudsman, sapagkat mismo yata ang Pangulo
well, sabi nga natin, nagbibigay ng mga magagandang pahayag para kay governor. Tama yung tanong mo. Oo. Dahil pa sa sinabi ito, babawiin ba ng ombudsman? At saka ang ombudsman, independent body yan dyan. Yun na nga. Oo. Hindi naman niya naka-under sa presidente. Hindi. Oo. Bagamat presidente pumipili yan, talagang ombudsman. Constitutional body yan. Ayan. At saka ano yan, impeachable official yan. Pag binawi mo dyan, baka... Yes. Di ba? Minomonitor nila yung tatlong sangay ng gobyerno. Totoo? Ay, nako. So, abangan po natin. Kasi ang balita ko, si Governor Gwen ata mukhang magkakampo na sa Kapitolyo. Hindi na alis. Hindi daw aalis kahit pag dumating yung mga tauhan ng ombudsman. Hindi niya ata iiwanan ng Kapitolyo. Kung sa bagay yan naman karaniwang eksena. Di ba? Yun na nga. Kapag kami sinususpindi ang ombudsman, tapos ayaw bumaba nung sinususpindi, karaniwang nagkakaroon ng ganyan, mga standoff. Kaya gusto sana natin itanong, di ba, sabi natin, election, May 12, ano? Ay kung ang resulta ng election ba ay, halimbawa, nanalo ulit siya, under Aguinaldo Doctrine, applicable ba sa kanya yon? Hindi natin alam kay ombudsman. At saka sa part ng COMELEC, ano? Pero parang may naulinig ako kanina na naitanong ata ito kay Chairman Garcia. Meron atang bago na tinatawag naman nila Binay Doctrine. Na yung nasusupersede na ata niya yung Aguinaldo Doctrine, Nelson. Kasi yun daw Aguinaldo Doctrine, 'di ba? Pagka nahalal ka sa isang bagong termino, para napapawalang saalaan na lahat nung reklamong ipinintang sa iyo sapagkat ikaw ay naihalal ng taong bayan. Pero doon daw sa administrative cases, meron binabanggit, hindi tayo abogado meron daw tinatawag na Binay Doctrine naman na hindi pala applicable yun. Binago na ng Supreme Court. Yun, tama. Yung mas nauna kasi yung Aguinaldo. Oo. Pero nung ginamit na ito ni Binay, ay hindi ata lumusot yun. Binay Jr. to Yung kay Junjun ba yan? Kay Junjun. Kay Junjun. 2015. Ayun, naging tama. final yung desisyon, April 2016. Ayun. Sabi ng Supreme Court, ay inconsistent ito sa principle that public office is a public trust. Ayun. And the constitutional mandate of accountability for public officers at all times. Yun na. Inabandon na ng Supreme Court yung doktrina na yun. Yung Aguinaldo Doctrine. At ngayon ang umiiral na yung Binay Rule. Ayun. Kaya lang, sabi naman, kinlarify naman, alam mo na ng Korte Suprema, ito 2016, di ba? Noong 2020, sa kaso naman ni Madreo versus Byron, ang sabi ng Supreme Court, the Aguinaldo Doctrine can still be invoked in administrative cases involving re-election that occurred before April 12, 2016. For re-election on or after this date, the doctrine no longer apply. Ayun. So tama, hindi na nga pala pwede. Yung mga nauna, before the... So ngayon, ang mangyayari, kahit na mahalal si Alba, hindi umalis si Governor Gwen. Nagkaroon ng election, May 12. Hindi niya magagamit yun. Ayun. So ano mangyayari? Isususpend pa rin siya? Dire-diretso pa yung suspension niya. So kahit manalo siyang gobernador ngayon, isuserve pa rin niya 6 months, ganon? Oo. Kung pagbabatayan natin ito. Alam mo naman, yung mga abogado, may kanya-kanyang... Magtanong siguro tayo sa mga abogado sa bagay. Di ba maganda yan, ha? At least, test case. Kung ano ang magiging pagtanggap at pananaw ng COMELEC. Si Chuck yan, magkakaroon ng legal battle yan, Nelson, after elections. Yes. Di ba? Ngayon muna yung yung problema muna niya ngayon yung 20 pesos na bigas? yung suspension. Ayun. Yun muna yung kanyang... sabi niya ata, ewan ko lang kung talaga maninindigan siya kasi hanggang araw daw ng eleksyon, hindi siya aalis, magkakampo sa Kapitolyo. Kasi yung kanyang termino hanggang June 30 pa. Yun na nga, hanggang June 30. Nako. Ito pala Nelson, bukod mayroon din palang pahayag ang pang-apat na pinakamataas na leader ng ating pamahalaan. May kinalaman po sa Labor Day. Si Speaker Martin Romualdez, ang araw daw po ng paggawa sa pamamagitan daw po ng muling pagtiyak na kaniyang tinututukan ang kapakanan po ng mga manggagawang Pilipino. Labor Day is not just about honoring Filipino workers, it is about delivering real
lasting change to improve their lives. Yun, talagang dapat ma-improve talaga ang buhay ng mga magagawa. Binabanggit niya po ang naging pangunahing layunin ng Kamara mula sa pagsisimula ng 19th Congress noon daw pong 2022. Isa sa mga pangunahing batas na naipasa ng Kamara ay ang Trabaho para sa Bayan Act. Ayun, binigyan din pa po ang pagpasa ng New Agrarian Emancipation Act na nagtatanggal daw po ng higit sa 57 billion na pagkakautang sa lupa na mahigit sa 600,000 magsasaka. Tama, bilang isang manggagawa sa lupa, malaking kaluwagan ito, Nelson, ha? Hindi na po baon ng mga magsasaka ukol dito sa kung pag-uusapan yung Emancipation Act natin. Yan naman ang naging statement. May kinalaman po sa araw ng paggawa. Diyan po sa Kamara de Representante. Ayan. Isa naman, para naman daw po sa mga magagawa, Nelson, ito sana daw po may pagpatuloy ang tinatanggap na mga insentibo. Nelson, ang panukala ngayon, alisin na po yung buwis o yung income tax sa overtime pay. Naku, ibig sabihin, magpapile ka ng OT, dapat wala ng income. Dapat, kasi usually, mapapansin niyo po yan, ha? Kasi automatic yan, Tsaka ang problema dyan, yung iba pag nag-overtime, lalong lumiliit yung sweldo. Ayun na nga, kasi malaki ang tax, iba ang iba ang tax na umiiral diyan. By bracket kasi yung tax. Pagka lumaki yung sweldo mo ng bahagya, umakyat ka ng susunod na bracket, naku po, yung percentage ng tax mo napakalaki. Totoo. Sasabihin mo akala ko nadagdagan ako. Nadagdagan ka rin ng tax Yun nga. Kaya pag sinumba mo, mas maliit. Parang mas malaki ata bawas ko. Mas lugi. Yun. Pero ngayon ito pala ang binabanggit ni Makati City Mayor Abby Binay. Ang kanyang layon din pong isulong, alisin na yung buwis o income tax sa overtime pay at mga bonus tulad daw po ng 13th month pay. At nais din daw po niya magkaroon ng financial security ang mga magagawa sa gobyerno pati na raw po sa pribadong sektor kasama ang kanilang pamilya. Ayun, pag-ambyenda daw po sa tax code para gawing non-taxable income ang overtime pay at mga bonus nang matulungan ang mga magagawang makayanan ang tumataas na presyo ng mga bilihin at pang-araw-araw na gastusin. Pero dapat siguro makompute natin, kasi iba dyan, alam na nila kung magkano ang makukuha kasama yung mga bonuses. Well, sana, ako ito naman ay isang magiging batas, sana magkatotoo